Puluhan sa mga balita sa Saturday 47. Bangu sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Kalit nga girilibuhan sa katungdanan. Executive order ni Gobernador Gwendolyn Garcia kabayan sa optional wearing of face mask sa gawas, hingpit nang nahimong balaod. Reblocking, gitinguha karon sa nasunugan sa barangay Punta Princesa. Upat ka mga Nigerian national gidakop sa NBI human giingong na may og ID sa gobyerno. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saturday 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, giparilibuhan sa katungdanan ang hipi sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo o gibalhin na kini ngadto sa Campo Crame. Sugod kagahapon si Police Colonel Engelbert Soriano gihulipan sa pangu sa Logistics Division sa PRO7 nga si Police Colonel Elmer Lim o gibalhin sa Holding Admin Unit sa Campo Crame. Si Colonel Lim sakop sa Philippine National Police Academy Class of 1988. Wapa usab muhatag og pamahayag si PRO7 Director Police Brigadier General Roque Eduardo Viga sa rason nganong girilibuhan si Soriano. Nasayran nga gisuportahan ni Soriano ang executive order ni Governor Gwendolyn Garcia alang sa optional nga pagsulob og face mask nga gisupak usab sa DILG. Una nang mihulga usab ang PNP officer in charge sa Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. niadtong mga PNP personnel nga dili mosunod sa mando sa ilang mga labaw nga mo resign na lang sa serbisyo. Napasar na ang gidusong ordinansa sa Junta Provincial kabahin sa optional nga paggamit og face mask sa gawas sa Cebu Province. Maong nang hinaot ang nagduso niini nga masabdan sa mga hingtungdang ahensya ang tinguha sa nahimong lakang sa Kapitolyo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Abli ang habig sa Provincial Board kuno galing adunay mga mukwestiyon sa ordinansa kabahin sa optional nga pagsulob sa face mask sa gawas dinhi sa Sugbo. Kiniuman nga naaprubahan sa mga sakop sa Hunta ato sa special session ang ordinansang rationalizing the wearing of face mask within the province of Cebu. Giduson ni 3rd District Board Member John Ismael Borgoña among ordinansa human nakadawat ang Hunta og Certificate of Urgency gikan ni Gobernador Gwendolyn Garcia kabahin siyang EO. Matud nini nga giuyunon sa mga kauban nilang hunta ang mga nahimong lakang sa Kapitolyo sanglit nakita mismo ang kahimtang sa probinsya sa nanglabay nga mga panahon. How about ang katong mga rallies? No, kita mo ginato way back before May 9. No, more than 2 weeks naman, more than a month naman, di ba? Wala man lagi nagkasaka na ang mga tao ato wa man tuga yung face mask. Ganun wa man sila nanawagan atong panahon na. Karong napasar na ang ordinansa, repasuho na ang mga existing ordinances sa kalungsuran kabahay na sa silot nga ipanghamtang kung madakpan nga wala ng face mask. Sanglit nakalatid man nga optional lang ang paggamit nini kung maayo ang ventilation sa hangin o ana sa open spaces. Apan kinalang mo gamit og face mask kung ana sa bagang duot sa tao o kung adunay sintomas sa COVID-19. Alang usab ni Borgoña nga ang maong ordinansa may magsilbing balaod alang na sa probinsya sa Sugbo. Once ma-approve tani, ibalik tani nga to sa Office of the Governor and di naman ni kihalag public hearing, wa man ni siya penal clause. Wala siya penalty. So, meaning to say, once the governor will sign this, good as approved na ni siya. Kuno galing makigdialogo ang mga hingtungdang ahensya ngadto kanila, abli usab ang mga sakop sa hunta alang nini. Apan gipanghinaut usab nila nga masabtan ang tinguha sa maong ordinansa sanglit gilauman nila ang nagkalurang nga COVID situation sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News.
Kahapsay o kalinaw sa dakbayan sa Sugbo mo'y gustong patutukan karon ni Cebu City Mayor Michael Rama sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Mimando usab kini sa kapulisan nga dili manakop niadtong mga dili magsulob og face mask inay idukar kuno kun idukar ang kaimportante niini ngadto sa katawhan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Mimando si Cebu City Mayor Michael Rama sa Cebu City Police Office nga dili dakpon ang mga tao nga dili magsulob og face mask ug edukar sila sa importansya sa paggamit niini. Kay numduman nga si Mayor Rama miasoy nga sa pagkakaron dili pa panahon nga wagtangon ang pangsulob og face mask sa mga open spaces area sama sa gibuhat sa probinsya sa Sugbo kay matod niya lahi ang sitwasyon sa syudad ug sa probinsya. Gani sa convergence nga iyang gihimo sa miaging adlaw matud pa silang tanan nagkahiusa nga sa pagkakaron ipabilin unang paggamit sa face mask. Apan, bisan pa niini gusto sa mayor nga ang kapulisan mas mututok sa peace and order sa dakbayan ug ipaabot nga makigtagbo kini sa kadaguan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo aron tukion kini. We're not saying there is suspension of the ordinance because the ordinance is there. But I know what is the intervention. There are better things to do, more pressing things to do when it comes to peace and order. Drugs, di ba? Crimes against property, crimes against persons. Let's all focus on this. And if there is a need later, is there a reason for us to be arresting? No more apprehension. As far as I'm concerned, the apprehension for me will be the last. But the first and priority, make the city peaceful. Una niini si Cebu Governor Gwendolyn Garcia subling mipahinumdum sa mga mayor nga ang vaccination status sa usa ka individual dili himong prerequisite alang sa trabaho, education ug ubang government transactions. Nitong Hunyo 13 si Garcia mipirma sa Memorandum number 13-2022 nga nagmando sa local chief executives nga likayan ang paggamit sa COVID-19 vaccination cards isip rekisitos. Dihang ipangayuan og komento si Rama labot niini ang mayor miingon nga dili siya manginlabot sa desisyon sa gobernador dungan sa pagbutiyag nga managlahi ang sitwasyon sa Cebu City ug Cebu Province. Dili ko maging-away sa gobernador. Dili ko maging-argumento sa gobernador. Because different folk, different stroke man na. Yun. And therefore, lagi naman karon ang level na to sa Cebu City. Di na to i-compare sa level sa probinsya. Kita karon, istorya ta, o makikagalibutan, pila man ka-individual sa probinsya ang na-vaccinated. You have the data. But I have my data in Cebu City. May Padilla, CCTV News. Kapulisan sa syudad sa Sugbo miklaro nga padayon sa ilang pag-edukar sa katawhan nga mogamit gyud kanunay sa face mask panahon sa ilang paggawas sa balay. Apan wala na sila manakop sanglit, igo na lang sila sa pagbadlong. Human mimando si Mayor Michael Rama nga dili na manakop sa mga walay tabon sa ilong. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Idukahon dili dakpon ang mga tawo nga masugatan nga walay sulob nga mga face mask kini ang ipahibaw sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Human may pagawasod kamanduan si Cebu City Mayor Michael Rama sa kapulisan nga dili na manakop sa wala magmask. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ilaga mga personal nga gilistino sa pagpatuman sa Uplan Bulabog ug Uplan Ricorida gi-convert na kini ngadto na sa anti-criminality campaign sa kapulisan. Apan wala kini magpasabot ni alang talikdan na pagpatuman sa minimum health protocol, sanglit na paman gihapon ang virus nga naghulga sa paglabas sa publiko kung mukumpiyansa kini silang kaugalingon. Ang Uplan Bulabog ug Uplan Ricorida mo'y best practices sa CCPO nga nagatabang sa pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa dihang misulbong kini pag-ayo sa milabing tuig. Even up to today nga medyo murag nag-relax na tas ato ang, although the pandemic is still very present at sa ato ang palibot, no, but medyo nag-relax na ang ato ang alert level. Ang katong ato ang mga practices, best practices nato na Uplan Ricorida and Uplan Bulabog
Labog was converted into more of an anti-criminality campaign. And at the same time, implementation po of mga minimum public health standard. So wala gyud ta nagkuana na actually every day natay kuana ni natay monitoring sa implementation of the minimum public health standard, especially on the wearing of public mask considering sa atong alert level diri sa Cebu City. Dugang ni Rafter nga kung mag-roving ang mga pulis sa dakbayan sa Sugbo, makita nga doon nagtapok sa usa ka lugar nga wala na masunod ang health protocol, badlungon kini og pasabton nga kanunay nga suluubon ang face mask ug tumanon ang social distancing tungod kay peligro kini sa tinekdanay sa virus. Nabantayan hinunila nga kadaghanan sa mga tao sa dakbayan sa Sugbo misunod paghapon sa minimum health standard ug makita nila nga nagsuloob kini kanunay sa face mask kung naa kini sa mga publikong lugar sanglit naa na sila niini. Sa among observation, yes, majority pagyud-gihapon sa ato ang mga lumulupyo sa Sugbo ang compliant gyud gihapon sa atong face mask. Actually, it seems to become part of our system na gyud ang atong habit. Amo nakita diha nga although naagi mga uban nga dili pero gagmay ra gyud siya. Siguro you can say only 5%, but at least majority of the people are still wearing face mask. Gipahibaw usab sa CCPO nga nakatutok usab sila sa ilahang mga programa sama sa anti-criminality ug droga sa kampanya ug wala nila kini lugar kisukad pa kaniadto. Mato ni Rafter nga sa matag ilusad nga dungan nga anti-criminality and law enforcement operation sa Tibok Region 7 kanunay nga manguna ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa mga madagpan ug magkuha nga illegal nga drogas. Actually, in addition to that, I'm very proud to say since the start of the Sacleo, Cebu City has been consistent to be the number one. So that will show nga we have not remiss of our functions sa atong law enforcement, sa atong peace and order on focusing some aspect. We are giving equal importance kasi nga the pandemic is still very present and we cannot afford nga mobalik ni siya. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang sa laing balita, gipahibaw ni Cebu City Mayor Michael Rama nga iyang gitudlo si kanhi Konsehal Rico Ray Francis Cuco Hulganza isip chairman sa Cebu City Traffic Operations Management Consitong Board. Matod ni Rama nga nagkauban sila ni Hulganza sa pagsugod pa lang niini sa politika ug nakita niini ang katakos ni Hulganza. Masaligon si Rama nga makapurma si Hulganza og mga pamaagi alang sa paghanay sa traffic plan. Samtang mapasalamaton si Rama ngadto kang Cebu City South District Congressman-elect Eduardo Rama o North District Congresswoman-elect Cutie Dilmar nga magtinabangay ni ini nga mahatagan o katumanan ang giplano nga Miga Cebu. Kapulisan sa syudad sa Sugbo magdaginot sa paggamit sa ilang gasolina human misaka na pag-ayo ang presyo sa petrolyo. Mga personnel nga nadestino sa mobile patrol gimanduan nga pagngon ang makina kung nakaparking kini ug minusa na ang paggamit sa aircon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sunod lang ning buwana misaka pag-ayo ang balor sa petrolyo din hapit na kini maabot tanto sa usa ka gatos ang matag litro nini. Gumikan ini magdaginot na ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa paggamit sa ilang krudo ug gasolina sa ilang mga patrol cars. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga may pagawas sa silang kamanduan sa tanang station commanders lagip na sa mga personal nga nadestino sa mobile patrol nga kung naka-standby lang sa usa ka lugar ang sakyanan paungon gyud ang makina nini. As much as we want to walay blinker, i-off good ang engine while na-standby sa ilang mga respective bit, but we cannot do so because ang blinker is dependent po na sa engine sa atong kuan, sa ato ang mga patrol cars. So what we do is to put it off and let our policemen go out of their respective patrol cars. So it is an additional visibility po sa atong mga katawhan diya sa kanila. Apan bisan pa man sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, nagpasalamat ang kapulisan sa dakbayan nga ang kagamhanan sa syudad wala mo kalta silang supply. Tungod ni mato ni Rafter nga tabangan nila ang Cebu City Hall nga dili madak-an silang gasto tungod lang kay nagpabaya sila sa paggamit sa krudo. We just want also to grab the opportunity nga gihatag sa amo ang magpalabi pud mi sa among paggamit sa fuel. We have also empathize with the LGU and the rest of the other people who are sacrificing with the very high price sa ato ang
fuel sa pagkakaroon. Gipasalig usab sa kapulisan nga ang ilang pagdaginot sa krudo dili kini makaapekto sa kampanya batok drogas ug kriminalidad sanglit wala may mausam sila nga pagpakatap sa ilang mga personal sa kadalanan. Gipasabot ni Rafter nga makita na hinuon sa karsada ang mga pulis sanglit gimanduan naman kini nga mogawas gyud sa ilang mga patrol cars aron motabang sa beat patrol sa matag lugar sa syudad ilabi na nitong taas ang crime volume nga dapit. No, sa dili man siguro definitely I don't see it will affect sa atong mga crime kasi maintain maghapon atong visibility is just like nga ang kana lang yung usahay manggod kay init bigod ang kadalanan din ang atong kapulisan diha usahay digid mapugngan nga magamit sa aircon, so we instructed them to at least prohibit the usage of aircon while the car is on hold or on standby. Gawa sa pagdaginot sa kurudo, gimanduan usab ang mga personal nga naa sa ilang opisina nga tumano ng oras sa paggamit sa mga air condition aron makadaginot usab sila sa kuryente. Arnold Bustamante, CCT News. Muhimo og karaban ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug mang-adlawa isip pag-obserbar sa ASEAN Day o Dengue Day. Sugdan ang karaban sa City Hall Lobby alauna sa hapon ug tapuson kini ngadto sa Hopes Dome sa Barangay Gunob. Usa ka programa usab ang ipahigayon din lakip na niini ang wall commitment signing ug aktual nga chemical demonstration aron sa pagpatay sa mga lamok nga nagda sa sakit nga dengue. Sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan subli usab nga niauhag sa mga upunganon nga manglimpyo tungod kay kini mo'y bugtong hinagiban aron pagpakdang sa maong sakit sa dengue. Muna we will educate and we will send mga flyers and muna ang kampanyata ng limpyo tas atong mga tugkaran na atong tan-awon ang mga bundong ang mga tubig nas mga bangko nas mga flower base nas mga tanong nas mga ligid so sana sa atong buhaton ug simultaneous na to ang tanang barangay mapalimpyo gid nato aron malikayan nga dili magpundo ang lamok na dengue. Mosunod, reblocking, gitingo karon sa mga nasunugan sa Barangay Punta Princesa. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sere 47. Balik sa ato mga balita, reblocking ipatuman sa mga lugar sa Barangay Punta Princesa nga naigo sa dako nga sunog. Samtang kapitan ni sumbong usab ko ni sulti nga aduna na sila'y mga lugar nga nakit-an nga mo'y tukuran sa medium ug high-rise building alang sa napiktuhan sa reblocking. Butangan usab kini og container van isip temporary nga shelter sa mga nabiktima sa sunog kung sila mohawa sa usa ka dapit sa evacuation center sama sa Punta Princesa Elementary School. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Gibutiyag ni Cebu City Mayor Michael Rama ipaubos sa reblocking ang mga lugar nga naigo sa dakong sunog sa Barangay Punta Princesa ning syudad. Kay numduman nga 5 ka sitio naapektuhan sa maong sunog nga gilangkuban sa sitio Tuburan, Trinidad, Arca, Enriquez ug Little Bamboo. Nasayran nga dunay giumol nga grupo ang mayor nga gipanguluhan sa iyang City Administrator Attorney Zuzane Ardosa aron mo'y modumala sa reblocking nga pagabuhaton sa lugar nga nasunog. Nimando si Mayor Rama nga walay fencing permit nga i-issue sa maong dapit ug dili una pabalikon ang mga fire victims hantod nga mahapsay ang sitwasyon sa lugar. This matter will have to be conducted step by step. And I want to have a report because I want them if and when back like Lawis, pambalik. If magbalik na sila like in Carita, like in Tijero, like in Ipilia, like anywhere, Pardo, Pasak sa Nicolas, Cogon, Pardo, mag-reblock na galing ka, balik yun na. Balik yun na. And let's not talk yet whether it is privately owned or what. For my position has always been, no fire can be a reason for an owner to be back.
Si Attorney Eleno Andales, kapitan sa Barangay Punta Princesa, Miasoy, dunay lugar diya sa sitio Tuburan kansang tag-iya andam nga ibaligya ang iyahang luna sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Sigon ni Kapitan Andales, base sa ilang meeting na Attorney Jerry Carillo, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman, netong maging adlaw nga sa 1,500 square meters nga luna. Magbutang sila og container van isip temporary shelter sa mga fire victims kung pananglitan ang mga fire victims muhawa na sa evacuation centers sama sa Punta Princesa Elementary School tungod kay usa ka buwan ra sa ang gitugot sa ilahang nga mogamit sa maong tunghaan. Mutukod sab sila og medium rise building aron ana ipahiluna ang mga maapektuhan sa reblocking nga paggahimuon. Yung eskwelahan mo doon, ano na ay pinakadugay nila nga ipagamit nilang premises is only 30 days, 1 month. So after 1 month, mapugos yung pahawaan sa eskwelahan. Yeah, and then, part na 1,005, butan ng container van. Ang part na, we will build a condominium style building para sa mga naglaygo sa reblocking. Samtang pasakaan og kaso ni Mayor Rama ang mituyo pagsunog sa lugar ug ang korte na matud pangmuhukom niini. Kini human ang Cebu City Fire Office mikumpirmar nga intentional lang nahitabong sunog sa Barangay Punta Princesa. Daka, karon nga ni-confirm silang intentional di ipapriso, then let the prosecution commence. And if they want lawyers, then I will have the city government to stand for them. And I can ask the IBP also, and then WILAC to stand to fight against arson. That's why re-blocking is the game. And no fencing permit will be issued in favor whoever will ask for it. Si May Padilla, CCTV News. Public hearing kabahin sa reclamation project sa Barangay Tayud sa lungsod sa Konsolasyon gipahigayon kaganinang buntag. Pipila ka mga miyembro sa Alliance of Fisher Folks ni pahigayon og rally at ubangan sa munisipyo. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Attorney Pulitan is now given a discretion. It was mentioned a while ago by Engineer Pulitan that you cannot rule because you're not a hearing officer. May we ask who can rule on our motion, Engineer Pulitan? Just for It was us to already know, acknowledged by just Attorney for us Monares, to know Engineer who can Pulitan. rule on our motion. We want a ruling on our motion. And I understand that you are not the hearing officer. You stated it a while ago. You pass it to Attorney Monares. Attorney Monares said that he is not authorized to rule on that motion. No authority. So we're asking you now, as EMB Central, who has the authority to rule on our motion? That's why I'm asking. I'm asking Engineer Pulitan who has authority to rule on our motion. Nagkainitay ang lokal nga kagamhanan sa Konsolasyon og representante sa Shipyard Association sa Barangay Tayud sa gipahigayon nga public hearing kabahin sa reclamation project nga gipropose sa kagamhanan. Ang mga representante sa Shipyard Association ang ni-question sa procedure sa hearing. So this is a constitutional violation of due process, wherein the rules of the DNR, EMB itself, is not followed. What are these latches? What are the rules na follow? It's stated in our motion that we submitted already before DNR EMB. We filed our motion for the cancellation of the scheduled hearing. And our grounds are stated there. Grounds on tidbits of any It's subject to resolution, so we don't want to comment further. Apan gihimugatan sa kagamhanan nga nagsunod sila sa tukmang proseso. Ini mga gahigo kaning magtuman silang gusto. Adlok sa nagdibayran, magsaba paglangan-langan. Nagsunod man ta sa proseso. Wa man tay violation here. Nag-question pa mga ning venue. The venue is actually a government center. Basta nini. Kung ang gusto ato silang kusina, ilang balay. So, sometimes I became so emotional. I became so emotional because sometimes magbinastos sila din magdapadaog kanang representative, magbadag representative nga kuan kayo ana ang maglangay-langay ba na.
ilang gi-question ang ato ang proseso, no? Kita isip proponent ni sunod lamang ta sa mga requirements nga gihatag kanato sa mga ahensya diin kita ni-apply, no? So ninsunod kita, and these are complied with, no? Sakto nga pagtuman sa mao nga mga proseso. I'm very proud to say nga we are the LGU nga walay gitaguan. Ang kani nga proyekto kay bawo tibuok kalibutan, abot sa tingali tibuok laing universe, no? Tibuok kalibutan, walay gitago ang LGU niini. Ang legal counsel sa shipyard ni pahibaw sa ilang motion sa pagsuspenso sa hearing. Ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR ang nangayo og 30 ka adlaw paglihok sa motion apan sa kasamtangan magpadayon ang hearing. Samtang pipila ka miyembro sa Alliance of Fisher Folks gikan sa lungsod sa Konsolasyon og Cordova og syudad sa Lapu-Lapu ug Mandawi ang nipahigayon og rally at tubangan sa munisipyo. Dili uyon ang grupo sa ipahigayong reclamation project sa mga lungsod ug syudad tungod giingong mawadaan og panginabuhian ang pipila ka mga mangingisda ug residente. Panalitan kini mahingayon ang reclamation, ang panginabuhian sa nanagat wa lagi mapuha. Karon abunda pa ang dagat, abunda pa ang mangisda, abunda pa ang isda. Pero nikaabot sa reclamation, wa lagi panagatan. Wala po'y alternatibong panginabuhian ng mga nanagat. So mao nang karong adlaw among i-rehistro ang among akong pagsupak sa mga reclamation. Mao na moingon mi nga no to reclamation. Kung doon na may reclamation, naa pud tay alternative. Matod ni Mayor-elect Teresa Aligado nga nipahigayon og consultation ang lungsod sa mga residente diin kadaghanan o 74% sa ilang gikonsulta ang uyon sa maong proyekto. Ang 235 ka hektaryas nga reclamation project ang planong itukod sa Barangay Tayod o gilaumang makapalambo sa ekonomiya sa lungsod ingon man sa tibuok probinsya sa Sugbo. Wala nga. Ako, sometimes I became so emotional because walang sila kahibaw nga. This will not go to me. This is not for me. This is for my people. This is for the future of Consolacion and future of the entirety of the province. Mas tagni ilahaman sa ng katungod, but I would say nga kana sila paminawon ra man nato, no? Pero ang kinabag-an man gaud moy ato ang mopatigbabaw, no? So ang public hearing nga gipahigayon sa Environmental Management Bureau gitambungan usab sa mga representante sa nagkadaiyang barangay, residente sa Barangay Tayod, trabahante sa shipyard ug mga stakeholders. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gikatakda nga magpinirmahay og Memorandum of Agreement sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug ang proponent sa Lapu-Lapu Expressway nga mas naila nga Skyway Project. Kini human nga giuyonan sa konseho ang pagpatuman na niini. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gigatakda mo pirma na og Memorandum of Agreement kamowa si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan tali sa proponent sa Lapu-Lapu Expressway o mas naila nga Skyway Project kinhuman nga giaprobahan na sa konseho ang pagpatuman sa mao nga proyekto. Ang highlight sa atong Charter Day, no? Will be the signing of the MOA of the Skyway, no? Di mo na ito ang ipangalay good to solve the problem of the traffic, especially na na-open na ang atong third bridge. So, nalahos na yun, no? Na-realize na yun ang atong ipangalay Skyway. Nasairan nga mga proyekto mo balor kini og 24 bilyones ka pesos. Hinon dili libre ang pag-agi sa mga Skyway tungod kay doon na may bayran nga toll fee ang mga motorista. Gito ganit siya nga doon na hinoy share ang syudad nga 1% gikan sa toll fee nga mabayran sa mga motorista ug mosaka kini ngadto sa 2% paglabay sa 15 ka tuig. Ang share sa city after 15 years, no, it will increase into, I think it will increase into 2%. 2%, gikan sa 1%. Yeah, 1%. Nasairan nga ang MOA signing himuon kini karong Hunyo 17 atol mismo sa pagsaulog sa syudad sa ika-61 nga Charter Day anniversary. Diin kini may magsilbing highlight sa maong selebrasyon. Giklaro usab sa mayor nga way mga karsada nga mapektuhan sa mga proyekto tungod kay mopidpid man kini sa luna nga iya sa Mactan Cebu International Airport kun MCIA. Base sa proposal, ang expressway moagi kini sa Barangay Babag, Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak, Aviation Road, Carmelite Foundation School, Barangay Ibo og sa MCIA Access Road. Fox
Anthony Inso. Sisi Tianus. Ang LTO-7, DOH Central Visayas, ingon man ang angkas, nagkahiusa sa blood donation campaign. Kinisubay na sa pagsaulog sa World Blood Donors Day karong adlaw. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Sa labing unang higayon sa World Blood Donors Day, ang Land Transportation Office nakig-alayon sa Department of Health Central Visayas alang sa blood donation campaign. Ang usa ka adlaw nga kalihukan ang nagihimo sa Duterte Hall sa LTO-7 sa Natalio Bacalso Avenue, syudad sa Subo. Diin ang mga personnel sa mga ahensya sa gobyerno, ingon man sa motorcycle taxi ride-hailing riders sa angkas, ang midonar og dugo kinisubay na sab sa pagsaulog sa World Blood Donors Day lukop kalibutan karong adlaw Hunyo 14. Si LTO-7 Regional Director Victor Emmanuel Kaindik miingon ang maong kalihukan kabahin sa ilang social responsibility, kundiin konektado ang pag-donate og dugo og significant sab tungod sa mga serbisyo nga gitanyag nila sama sa issuance sa licenses, permits ug registration, din ang rekisitos mao nga ang mga drivers na sayod og mosunod sa traffic laws. LTO has always been advocating for safer roads. With safer roads, you want to make sure nga ang mga tao nga nagamit sa itong kadalanan safe, pero naman yung mga aksidente. In the event of accidents, like I said, no, it may be gruesome to say nga og mamatay diretso na, pero og mabuhi gud mangita gid na siya dugo kay kasagaran aksidente fatal aw kanang naamong gid na mga inanang mahitabo nga manginhanglan og dugo. Ikaduha kay bawta nga daghang mga nahitabo karon sa ato ang nasod labi na sa pandemic nya human bag-o na sad ang issue sa dengue. People will need blood, no. Samtang si Dr. Faith Ronolo sa DOH-7 miingon, ang usa ka tawo nga makadonate og dugo mahimong makaluwas og tulo ka kinabuhi. Kini tungod kay ang gidonate nga dugo ay proseso og bahinon sa tulo ka bahin nga mao ang platelets, plasma o red blood cells. Dugang ni Dr. Ronolo ang platelets usas mga kinahanglan alang sa dengue patients. Ang mahimong makadonate og dugo mga nagedad 16 anyos ngadto sa 65 anyos. Apan sa minor de edad, nagkinahanglan silang pagtugot sa ginikanan, samtang ang 60 anyos pataas kinahanglan regular donors. Okay, so mo na ang atong giapas ang cases sa dengue. So ang isa ka dugo sa namudonate ma-divide na to into 3, which is packed RBC, plasma which is ang murag water sa atong dugo, and then ang last is the platelet. So kanang platelet natong makuha karon ato nang maapod-apod sa atong mga katawhan na nagkinahanglan. Dili ra baya dengue ang nagkinahanglan og platelets, napud tay mga cardiac na mga patients. Okay? So napud tay mga blood na mga diseases na nagkinahanglan og platelets. So si Angkas Special Assistant to the CEO for Vismin Operations Gilbert Olad sa iyang bahin miasoy ng ilang kumpanya dili lang kay transport company. Matud niya nga nagpadala sila og message sa ilang mga riders nga mo-donate og dugo apan iyang giklaro nga dili kini pugsanay. Angkas has always been very active when it comes to mga community mga partnerships, no. So that's why actually when Angkas was invited by the DOH and LTO, we took it with pride and honor to participate in this noble cause nila. Decime Padilla, CCTV News. Habig sa Department of Education dinhi sa Region 7 nang inaot nga masulbad na ang isyu kabahin sa pagtratar tali sa mga bakunado ug dili bakunadong mga magtutudlo dinhi sa Subo. Subay kini sa nahimong mando ni Governor Gwendolyn Garcia nga kun mahimo dili i-discriminate ang mga wa magpabakunahing mga magtutudlo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nimando si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga magtutudlo nga dili gayon i-discriminate ang mga wala pa nabakunahang magtutudlo sa probinsya sa Subo. Gitato ni Garcia ubos sa memorandum nga dili i-konsiderar isip mandatory requirement ang pagkabakunado aron lang makatudlo ug uban pa base na sa nakalatid sa Republic Act 11525. Nasayrang midangup sa Kapitolyo ang pipila ka mga magtutudlo kinsang matud pa nagkalisod sa ilang pagtrabaho gumikan kay wala gayud sila nabakunahan sukad.
DepEd. Nakigtagbo ang mga opisyal sa Department of Education 7 kang Garcia aron sa paghusay sa kahimtang sa mga magtutudlo. Matod ni Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga natubagman ang isyu ngadto sa gobernador, apil na ang trabaho-unon sa mga magtutudlo. Ubos sa mando sa DepEd, mamahimo makatudlo ang mga bakunado nga teachers apan adunay lahing trabaho ang mga wala pa nabakunahan sama na lang sa pag-andam sa modules ug uban pa. As to that, there is no conflict actually with the memorandum also that we issued from the regional office and the national office. Just observing the protocols and also some to possibly address the issues and concerns na need of clarifications. Nagkanayon usabang mando ni Garcia nga dili gamiton sa DepEd ang mga rural health units aron i-discriminate ang mga dili bakunadong magtutudlo ginikanan apil na ang mga tinun-an. Hugtanon usab nga gitaton ni Dr. Jimenez nga dili hinuon kaltasado o ikonsiderar nga absent ang mga magtutudlong dili bakunado basta nakahuman lang silang trabaho. Maong gipanginaot sa managlaing habig nga matagan og dakong kaangayan ang luwas nga pagpabalik sa eskwela dinhi sa Sugbo. Ang ato lang magkasinabot lang gyud, no? We are always into that direction on what is best for our society through the education of our learners. Navarro, CCTN News. Mosunod, upat ka mga Nigerian national gidakop sa NBI human matud pa na meke og ID sa gobyerno. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mohatag og cash incentives ngadto sa mga pulis nga nakasakmit og 4 ka kilo nga gituang shabu kagabi. Ang mga nasakmit sa ginadiling drugas mo kantidad og 27 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gisaad ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ng paghatag og cash incentives sa mga pulis nga malampuso nakasakmit sa 4 ka kilo nga gituhuang shabu kagabi sa Barangay Paho. Ang mga nasakmit nga ginadiling drogas may balor kini og 27 milyones ka pesos atol sa bypass operation sa Drug Enforcement Unit o sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office kon LCPO. Nadakpan no sa bang suspect nga si Leonora Pistadio, 43 anyos. Matod ni Chan nga hinon magagadra siya sa rekomendasyon sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung close-up kung pilang ihatag nga cash incentive sa mga polis. Well, we will give them incentives, no, based on the recommendation of the close-up, and we will endorse that to the City Council for an incentive awards to our Lapu-Lapu City Police Office. Di pa niya ginoon siyang pasalamat ang mayor nga sa mga polis sa malampuson nga anti-drug operations nini. Malaom mo na sab si Chan nga unta matino sa mga otoridad ang source sa maong mga ginadiling drogas aron sa hingpit nga pagpuhag sa mga nagpaluyo sa illegal nga kalihukan. Well, mana no, muna tan-aw sa atong intelligence na ang supply di nagagikan. Siguro kay ang repacking niya makita na to na iputos lang siya mga tea, kuan. So mana pasalamat ko. I would like to congratulate our police in Lapu-Lapu na for the job well done. Closely monitored kinila nga dili gid makasuod sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu. Kaya nung dumad nga itong buwan sa Mayo, nakasakmit usab ang mga polis ang 1 ka kilo sa gituhuang shabu sa Barangay Bangkal nga may balor og 7 ka milyon ka pesos. Nadakpan usab ang suspect nga si Melvin Salazar, residente sa Barangay Maribago, kinsa nagtingkagol na sa bilangguan. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Upat ka mga Nigerian nationals ang naaresto sa National Bureau of Investigation Cebu District Office tungod sa giingong pagpameke sa mga ID sa gobyerno o ubang dokumento aron gamiton sa online scam. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Giaresto sa National Bureau of Investigation Cebu District Office kon NBI SEBDO ang upat ka Nigeria nationals tungod sa giingong pagpameke sa mga ID sa gobyerno o ubang dokumento aron gamiton sa online scam. Ang mga suspitsado na aresto kagahapon sa hapon sa ilang gipuy-an sa usa ka subdivision sa Barangay Marigondon sa syudad sa Lapu-Lapu. Gipahigayon ang operasyon human sa reklamo sa hinigugma sa usa sa mga suspect nga gidani siya nga motabang sa pagproduce og peke nga mga IDs ubos sa iyang pangan. Human makakuha og peke nga mga ID, gipugos siya sa pag-abli og pipila ka mga bank accounts aron gamiton sa himuong online scam. Ang mga suspitsado nibuhat og sugod sa maong modus ni atong Abril ning tuiga. Hinuon matod sa NBI nga wala pa makarelease og ATM sa mga bangko nga gi-applyan. Dili pa siya ma-establish ang ilahag yung modus kay at least we're lucky enough nga na undang sila at an early stage pa. But based from the narration of our complainant, there was a time nga gisugo siya to call someone and to tell that someone nga nainasud sa iyahang nainasud nga money but she has to pay in order to withdraw that money. So if ingana, so more of kung siya online scam, is either love scam kanang naiuyab magpadala hold sa let's say sa customs and then kailangan nga bayaran, so technically ingana ang tenor sa ilahang modus nila. Sa inisyal nga investigasyon nahibaw-an nga sa kulon sa syudad sa Sugbo ipaprint sa mga suspitsado ang peking ID. Matod sa ahensya nga dili unang higayon nga adunay gikataho sama niini sa kolon. Matod ni Rodriguez nga pipila na kaoperasyon ang gipahigayon sa pulis sa maong lugar. Makigalayon pa usab ang NBI sa embassy sa Nigeria ngadto sa Maynila kabahin sa background sa mga suspitsado. Laman sila passport, unlike sa ato pumagadto sa abroad, we see to it ng atong passport na sa atong nasa atong bulsa o sa atong bag. Pero kini sila they were so confident na okay lang sa ila na wala ilang mga passport. So that would be a factor that will be established kung ano ba talaga ang ilang nature sa ilang stay there o sa ilang klaseng visa and wanted ba sila sa ilang sa ilang country, because of course we will be coordinating also with the Embassy of Nigeria in Manila to check the background of these persons. Ang mga suspitsado nga mao sila si Augustine Onika Chikwacha, Tosin Samuel Nyokoro, Chibueke Joseph Nyokoro o Christopher Okiki ang kasamtangang gibalhog sa prisuhan og nagatubang og kasong falsification of documents. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kita ng tanan nakasinati kayo kung unsan kalipay nga bation sa gayon nga tubagon sa Ginoo atong pagampo. Ang Ginoo mutubag gayud sa atong pagampo ug gihatag niya ang atong ipangayo kung nagsubay kini sa iyang kabubuton. Tungod kay ang Ginoo matinud-anon ug way makatupong sa iyang pagka-manggihatagon. Ingon ini ang atong relasyon sa atong langitong Amahan. Nahibaw na siya kung unsa ang atong mga panginahanglan. Apan mahimot kayo siya kung kita mudol kaniya ug mangayo kaniya pinagi sa pagampo. He holds the universe in His hands. Siya ang nagbuhat sa tanang butang. Ngano magpanukuman kita sa pagduol kaniya? Tudloy ako pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran, kay ikaw ang manluluwas ko nga nagsalig ako kanimo kanunay. Salmo 25:5. Mga igsoon, mao kini atong lamdag karong adlaw. Salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.